Napupuot sa inyo ang sanlibutan. Bahagi ho na ipinaalala sa atin ni Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni San Juan, ang pagtukoy sa mga bagay na makadiyos versus makasanlibutan. Bahagi ho, sabi nga dito, ipinapamanig natin, inihanda ni Jesus yung sarili, yung mga alagad na ihanda nila yung kanilang sarili na alin. Kapupuutan sila ng sanlibutan. Bakit? Ay sapagkat, sabi nga natin, ay kung tutusin, sino ang napuot sa sanlibutan, ay kundi si Jesus. Sabi nga ay, we cannot love God without knowing what He hates. Paano natin mamahalin ng Diyos kung hindi natin alam kung ano yung kanyang kinamumuhian? At ano yung kanyang kinamumuhian? Kasalanan. Yung term na ginamit ito sa atin dito ay alin? Sanlibutan. Bahagi ho. Kaya may mga bagay na mapupuot. Sabi nga, wala naman akong ginagawang masama. Kaya ka nga kinagagalitan kasi wala kang ginawang masama. Kasi yung nasa paligid mo ay masasama. Gusto ka na nilang tumulad sa kanila. Kaya napupuot sila sa iyo. Hindi kanila katulad. Ikaw ay makadiyos. At ito yung nais na ipinaalala ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kasi akala natin sa daigdig na ito, kapag sumunod tayo kay Jesus, parang nasa malambot na kama tayo, bed of roses, ika nga, hindi, bahagi yun na huwag natin kalimutan, na hindi ho tayo inaalis ni Jesus sa kahirapan na dinaranas natin sa daigdig na ito, Hindi po ito pain reliever, yung pagtugon natin sa panawagan ni Jesus. Ito ay bahagi na kinakailangan nating suungin. At hindi yun ang pinangako ni Jesus. Na tayo ay hindi magdurusa. Hindi yun ang pinangako ni Jesus. Ano ang pinangako ni Jesus? Bibigyan tayo ng grasya na harapin ang mga hamon ng daigdig na ito. Pero yun naman yung huwag natin kalimutan yung pagkilala na akala natin, kasi pag minsan yun ang common connotation, kapag mabait ka, maging mabait din sa yung ibang tao. Yan ay illusion. Niloloko mo sarili mo. Hindi ganyan ang daigdig na ginagalawan natin. Kahit na mabait ka sa ibang tao, may mga tao pa rin magwawalang iya sa iyo. Isa na rin yun, sapagkat sabi nga natin, indirectly, kasi mabait ka, Pero kung tutusin, kaya kanila niloko, kasi talagang sila ay alin, walang iya, Ganun yun Hindi pwede magkasama yung tinatawag natin, yung makasanlibutan. Bagaman, ipinahayag na Jesus na alin, kayo ay mula rito, pero alin, pinili ko kayo, Pinili ko kayo mula sa sanlibutan ito. Kaya bahagi yun na kung saan ay makita natin yung katotohanan na ito. Bahagi na kinakailangan natin ilagay yung ating sarili. Kung minsan sabihin ng iba, bakit nangyayari ito sa akin? Mabait naman ako. Sorry. Hindi po yan exemption to the rule. Na dahil mabait ka, ay hindi ka nagagawan ng masama. At kinakailangan hihanda natin yung ating sarili. The more, kinakailangan natin ang kanalagan. Bakit? Dahil sa ikaw ay makadiyos, mapupuot sa iyo ang sanlibutan. Sapagkat unang napuot sa kanila ang Diyos. At paanyaya natin, katulad ng pinamanig, walang alipin na higit sa kanyang Panginoon. Ay tayo mga tagasunod ni Jesus. Kaya siguradong kapubuotan din tayo ng sanlibutan ginagalawan natin.
bahagi ng sana ay makintal sa ating kaisipan yung katotohanan na ito, nang sa ganon ay maligit nating maunawaan yung higit ng pagkilos natin sa mundong ginagalawan natin. No? So ngayon, ano ang gagawin natin? No? Bahagi o, no? Isang pagkilos na kung saan ay pinaalala sa atin ng mga nakalipas sa pagbasa na alin. Yung pinaalala ni Jesus, yung ako'y kasama ninyo. No? Mananatili ako sa inyo. At manatili kayo sa akin. No? Hindi tayo iiwanan ni Jesus. Bagaman siya ay inihanda niya na aakyat sa langit. Siya ay higit na kung saan makita natin. Hindi tayo iniiwanan ng ating Diyos. No? Kahit na mula pa nung una, no? Hindi lamang si Jesus, no? Kasi nandun yung pagkilos din ng Diyos Ama. No? Siya ay patuloy na tumutulong sa ating katatayuan, ano? Na bahagi ho na kung saan ay huwag nating kalimutan, ano? Ay siya ay sumasa atin, no? Hindi niya tayo pababayaan, no? Kasama niya tayo, no? Yan nga naman sa tingaw natin, ano? Sa aklat ng mga salmo, kung tayo ay kapanalig ng Diyos, sino pang lalaban sa atin? No? Bahagi ho na kung saan ay makita na, hindi sapagkat walang lalaban, ngunit alin ay tayo ay patatatagin. Pangalawa, makita natin na itong pamamalagi ng Diyos sa atin ay nandun yung kanyang presensya. Ano? Kaya napakahalaga yung presensya. Ano? Yung pagka naririto. Ano? Pagka naririto. Kaya kinakailangan natin palaging makita yung pagka naririto ng Diyos. At isa kong biyaya na ipinagkaloob sa atin bilang mga Katolikong Kristiyano yan, yung physical presence, yung presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Kasi pinaniwalaan natin, narito mismo si Jesus, ano? Hindi lamang espiritu, ano? Ngunit katawan at dugo ay nais niyang makasama tayo. Ano? Bahagi yun. Kaya napakahalagang makilala natin palagi yung alin. Makita natin nasaan dito ang presensya ng Diyos. Kumikilos ba ang Diyos sa pang-araw-araw nating pamumuhay? Ano? Asa na pumapahalagahan natin, lalo-lalo na yung banal na Eucharistia, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo lamang po mga Katoliko ang nananalig-nalig. Narito siya mismo. Tandaan ng kanyang patuloy na pangangalaga, at pagkilos, na kung ano man yung dinaranas natin sa daigdig na ito, ay talagang hindi tayo nag-iisa. Kasama natin siya. At pangatlo, bahagi yun na kung saan ay ipinapamanig sa atin ng pumikapal yung pagtitiis na may pagtitiwala. Pinakailangan natin magtiis na mayroong katatagan ng pagtitiwala na alin, na nawa, kasi okay tayo magtiis pero yung magtiis tayo ng patagalan, yun ang medyo mahirap baka sumuko kaagad tayo. So paanyaya ng poong may kapal natin, huwag tayong susuko, sapagkat yung kanyang pangako ay tunay na magkakaroon ng kaganapan, magkakaroon ng kaliwanagan. Yan yung kahulugan ng langit. Bagaman kumisan sa daigdig na ito, parang hindi natin makikita yung kaliwanagan kasi nga sa mundong ginagalawan natin dito ay parang kung tawagin natin ay yung appearance lang, pero alam natin may langit, doon talaga natin tayo tunay na magkakaalaman. So ano yung gagawin natin?
Napakahalaga ho yung patuloy nating pagdarasal, ano? Any form of acts of piety, katulad ngayon, tayo nagdulpinarios kay San Isidro, no? Napakahalaga ho yung panalangin. Sabi ko nga, ano? Kahit na araw-araw, ano? Kahit na magandang dalang kayo ng krus pagkagising, ano? Magpasalamat sa biyaya ng Diyos, ano? So, patuloy na panalangin. Well, of course, lalong-lalo na yung pakikisa natin sa banal na Eucharistia, ano? Yung pagkilala natin at debosyon natin na yung pananatili ng Diyos sa gitna natin. Ang paghahandog sa harapan ng Poong May Kapal, ano? Yun ang pala nababanggit ko. Make it an offering to God. Ano? So, anumang dinaranas natin sa daigdig na ito ay ialay natin sa Diyos. Ano? Ora mismo. Ano? Kung ano yung nararanasan natin. Ano? Nagkakaroon tayo ng pagluda, Panginoon, inialay ko ito. Ano? Yung marami nating gawain. Ano? Yung kahit na yung paghuhugas natin ng pinggan. Ano? Yung mismong pagkilos na yan, ano? Ay ialay natin, ano? Sa harapan ng Poong May Kapal. Kaya nga po, no, meron tayong mga pamisa kasi itong misa natin, iaalay natin sa Diyos. No? So, yung mga, kung tawagin natin, mga bahagi ng ating gawain, ano? Sabi nga natin, yan ay, tulad na nabanggit ko sa hindi lahat ng suffering is a sacrifice. No? Nagiging sakripisyo lamang yung suffering when it is offered to God. No? Maaring sa maraming ibang intensyon, tulad ng binanggit ko, maaring sa kapatid ninyo na may sakit, no? Sa kapitbahay ninyo na dumadaan sa iba't ibang uri ng problema. No? Ano ba? Bahagi yun na tayo na anyaan ng Poong May Kapal, ano? Na kawang gawa. No? Bahagi yun. Kung makakagawa tayo ng mabuti ngayon, gumawa na tayo ng mabuti. No? Bahagi yun ang pagkilala natin, na talagang tayo rin mismo ay naging daan ng alin, ng pagkilos ng Diyos para maging daan, para matulungan din natin ang iba nating kapatid na nangangailangan, no? Ng tulong, no? Sa harapan ng Poong May Kapal, no? Nawa na makita nila yung kamay ng Diyos na maaring nararamdaman nila sa ating mga pagkilos. So ito yung napakahalagang pagkilala. Bakit? Sapagkat yung pamantayan na ipinamamanig ng Poong May Kapal ay isang pagkilos na rin sa gitna sa gitna ng mga hamon na dinaraanan natin. Ay tayo ay always in constant struggle. Ano? Huwag natin kalimutan na yung pagpili natin sa Diyos ay ang pag-ayaw natin sa mga bagay na makasanlibutan. Ano? Hindi pwedeng tayo ay maka-Diyos pagkatapos tayo ay magiging makasanlibutan. Kaya nga nabanggit ko sa inyo, ano? Yung kahalagahan ng sanctifying grace, ang grasya nagpapabanal, ano? Ay bahagi o yun. At sana makita natin na rin, yun ay compounding, ano? Ay dinadagdagan ang dinadagdagan, ano? So pagkakataon na kung saan ay makita ho natin. At kapag nagagawa natin ito, ay masasabi natin na alin, talagang bahagi ng pagkilos natin, tunay na minamahal natin ang Diyos, ano? Na nakikilala natin.